a victor from the dark domain, and he lives forever with the saints to reign. He arose, he arose, he arose, he arose, hallelujah, Christ arose. Magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan. Naimbang gabi mga kapsat, mayong gabi mga kaisonan, may pabay ka rin kapatid. So tayo po ay magsisimula na po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. At ang ating po magiging paksa ay ang Isaiah chapter 27. Dito po sa unang talata, makikita natin na mayroong isang spesipikong panahunan na binabanggit. Sabi po sa atin, in that day, the Lord, with His severe sword, great and strong, will punish Leviathan, the fleeing serpent, Leviathan, that twisted serpent, and He will slay the reptile that is in the sea. Ganyan. So ito po, Leviathan, binabanggit po itong salitang ito sa lalo po sa New King James, Leviathan. Ito po ay isang salita na galing po sa salitang Grego na Leviathan. So Leviathan, sea monster, dragon. Yan po binibigay na kahulugan ni Strong's. Ito raw po isang malaking hayop sa dagat, a large aquatic animal. Sa itaas, nagbibigay ng ikalawang kahulugan, perhaps the extinct dinosaur, Plesiosaurus. Exact meaning unknown. Hindi nila alam ang kahulugan po ng salitang Leviathan, pero ito yung nahulugan ng isang malaking hayop sa dagat. Kanya, large aquatic animal. Kung minsan sinasabi, ito yung dragon. Kanya. So dito po sa Job, makikita natin, mababasa po natin ito ng 4 beses sa buong Old Testament. Simula po tayo sa Job. Para lang po magkaroon tayo ng karagdagang informasyon sa Leviathan. Dito po sa Job, 3 kapitulo, 8 talata. May those curse it who curse the day, those who are ready to arouse Leviathan. Binabanggit po doon ang salitang Leviathan. Dito rin po sa Job, chapter 41, dito po sa verse 1, sabi po natin. Ito pong aklat po ni Job ay isang medyo mahaba-habang aklat. Can you draw out Leviathan with a hook or snare stung with the line which you lower? So ito po ay pinakikita nito, ito ay hype sa dagat. Pagkasabi nito, can you draw out Leviathan with a hook? Para pagka sinasabing ito po ay isang parang isda na inuhuli sa kanyang bibig. Hook. Dito po sa Psalm, dito po sa 74th Psalm, dito po sa verse 14, binabanggit din po itong salitang Leviathan. Sayin natin. 74 verse 14. You broke the heads of Leviathan in pieces and gave him as food to the people inhabiting the wilderness. At dito rin po sa 104 Psalm, verse 26. Ito po ang ating mababasa. Binabanggit rin po yung Leviathan. There the ships sail about. There is that Leviathan which you have made to play there. So binabanggit po yung salitang Leviathan sa talatang ito at sa 4 na beses po sa balang salita. Leviathan. Ganyan. May 3 po binabanggit po ritong reptiles. Sabi, Leviathan, the fleeing serpent, Leviathan, that twisted serpent, and he will slay the reptile that is in the sea. So ito yung parang 3 larawan ng reptiles, mga kapatid, na ito yung naunghulugan ng nilalarawan po lahat ng masasamang kapangyarihan. All evil forces. Ito po yung sisirain ng Panginoon. Kanya. May binabanggit siya sa araw na yon, in that day, ganyan. Sisirain niya lahat ng masasamang kapangyarihan sa lupa, ganyan. In that day, sing to her a vineyard of red wine. So sa araw na yun, tandaan po natin, ito'y
parehong panahon na sinasabi ni Isaiah sa chapter 25 verse 9. Basahin po natin. I-review po natin yung ating pinag-aralan 2 days ago. Dito po sa Isaiah chapter 25 verse 9. Ito ang ating mababasa. And it will be said in that day, Behold, this is our God. We have waited for him, and he will save us. This is the Lord. We have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation. Dito po sa 25 verse 9. Sa 26 verse 1. In that day, the song will be sung in the land of Judah. We have a strong city. God will appoint salvation for walls and bulwarks. At dito po sa 27 verse 1. Ito po ang araw na ito ay walang iba sa pagdating ng ating Panginoon. Ganyan. So yung pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. At itatatag niya ang kanyang iglesia at ang kanyang kaharian at ipapangaral ng kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dito po sinasabi, in that day, pagdating po ng ating Panginoon, in that day, sing to her a vineyard of red wine. Tandaan po natin, babalikan po natin ng chapter 5, verses 1 to 7, meron pong vineyard ang Diyos. Basahin natin. Mas maganda po siguro ating tunghayan ito sa ating wika, sa Tagalog. Dito po sa Isayas, 5 kapitulo, talatang 1 hanggang 7. Dito rin po may binabanggit na ubasan ang Panginoon, pero isang ubasan na hindi natutuwa ang Panginoon. Basahin natin sa mga nabanggit na talata. Ito po ang ating babasa. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal. Nangawit na aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa matabang burol. Kanyang binungkalyon inalisan ng mga bato at tinamnan ng piling puno ng hubas. Nagtayo siya ng isang toring bantayan sa gitna niyon at tumukay doon ng isang pisaan ng ubas. At kanyang hinintay na magbunga ng ubas, ngunit nagbunga ito ng ligaw ng ubas. O ngayon, ang mga mamayan ng Jerusalem at mga kalalakihan ng Juda, hatulan ninyo, hinihiling ko sa inyo, ako at aking ubasan. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Sino nakakaalam? Bakit nang aking hinihintay na magbunga ng mga ubas, ito'y nagbunga ng ubas na ligaw? Ngunit aking sasabihin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Aking aalisin ang halamang bakod niyon, at ito'y susunugin, aking ibabagsak ang pader niyon, at ito'y magiging lupang yapakan. So ito po isang ubasan na alam po natin, ito tumutukoy sa bansang Israel, hindi siya dito nagbunga ayon sa inaasahan ng Panginoon. Tandaan po natin dun sa Exodus chapter 19, nagkaroon po ng pakikipagkatipan ang Diyos at ang bansang Israel at binanggit ng Panginoon ang bahagi ng kanyang tipan. Basahin po natin. Dito po sa 3. Si Moises ay umakyat tungo sa Diyos at tinawag siya ng Panginoon mula sa bundok na sinasabi, ganito ang sasabihin mo sa sambahayan ni Jacob at sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Inyong nakita ng aking ginawa sa mga Hipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo inilalapit ko sa akin. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong daigdig ay akin. So ito po ang naging tipan nila kanya. Susundin nila ang tipan ng ating Panginoon, sila ay magiging sariling pag-aari ng Diyos na higit sa lahat ng bayan. Subalit hindi nila ginawa yan sapagkat hindi nila tinupad ang tipan. Kaya po sila ay nireject ng Diyos. Pero ngayon, mayroong isang bagong ubasan ng Diyos. Ang sabi rito, I, the Lord, pasinin po natin salitang Lord o yung Panginoon, ay sa malalaking titik. So ito tumutukoy po sa pangalan ng Diyos na YHWH. Sa ibang salin, Jehovah. Sa ibang salin, ay Yahweh. Nakikita na po natin ang kahulugan nito. Yaong palagi ng umiira, the Eternal One. Sa Tagalog,
Akong Panginoon ang siyang nag-aalaga. Bawat sandali, dinidilig ko yon. Baka saktan ng sinaman, aking binabantayan ito gabi't araw kanya. So itong bagong umasan ng Panginoon, nandito ang kanyang pag-aalaga kanya. Sinasabi rito, dinidilig ko yon. So ito ang pag-aalaga ng Panginoon sa kanyang bagong umasan. At ito po ay kanyang binabantayan. So andito ang proteksyon ng Diyos sa kanyang bagong ubasan. Makikita natin. So meron siyang bagong ubasan. Sabi po rito, sa verse 4, wala akong galit. Kung meron sana akong mga dawag at mga tinig para makipaglaban, ako'y ahayo laban sa kanila. Sama-sama ko silang susunugin. Fury is not in me. Who would set briars and thorns against me in battle? I would go through them. I will burn them together. So ito makikita natin sa isang salin ng isang taong pangalan po si Alexander. Ito sinali sa ganitong paraan. I am no longer angry with my people, or that their enemies, open parenthesis, as thorns and briars, close parenthesis, would array themselves against me, that I might rush upon them and consume them. So paglalabanan siya ng mga kaaway, ay sisirain niya ang mga kaaway niya, kanya. Pero dito po makikita natin, fury is not with me. So sa pagkakataon na ito, pagdating po ng ating Panginoon, at itatatag niya ang kanyang bagong ubasan na walang iba kundi ang kanyang iglesia, hindi nagalit ang Diyos. So nung galit ang Diyos sa kanyang bayan ng bansang Israel, pinurusahan niya ang kanyang bayan. Pero sa pagkakataon na ito, sa kanyang bagong ubasan, hindi nagalit ang Diyos. At kung merong aaway sa kanyang bayan, susunugin niya itong mga ito kanya. Ibig sabihin, ito ay kanyang parurusahan. Pero ngayon, siya po ang nagbabantay sa kanyang ubasan. So hindi papayagan ng Panginoon ng sinumang kaaway na sirain nila ang kanyang ubasan sapagkat wala nang galit ng ating Panginoon. Sa verse 5, actually lamang po ito, o kung hindi kumapit sila sa akin upang mapangalagaan, makipagpayapaan sila sa akin, makipagpayapa sila sa akin. Ganyan. So, hindi sila pwedeng lumaban sa Diyos. Ganyan. Lalo sa kanyang mga kaaway ng kanyang bagong ubasan sapagkat sila'y kanyang tatalunin. Dahil wala lang galit ang Panginoon sa kanyang bagong bayan. Sabi niya, let him take hold of my strength, that he may make peace with me, and he shall make peace with me. Sabi ng Panginoon. So, ang kaaway ng Diyos, kapag sila po ay lumalaban, yun ang fight, take hold of my strength. So, awakan nilang kapangyarihan ng Diyos, kanya. Hindi po pwede yun sapagkat siya'y makapangyarihan. Pero kung sila'y makipagpayapaan sa Diyos, kanya, dahil hindi nila kayang labanan ng makapangyarihang Diyos sapagkat superior ang kanyang kapangyarihan, kung sila po'y makipagpayapaan sa Diyos, sila'y tatanggapin ng Diyos. So, ibig sabihin, ang Diyos ay willing na patawarin ang kanyang mga kaaway kung sila'y susunod sa kanyang mga kautusan. So, dito makikita natin na sa kanyang bagong ubasan, kahit ang kanyang mga kaaway, kung sila po ay willing na lumapit sa Diyos, sila'y patatawarin ng Diyos. Kaya sabi niya, let him take hold of my strength, that he may make peace with me. Hindi nila pwedeng labanan at hawakan ng kapangyarihan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Pero kung sila ay makikipagkapayapaan sa Panginoon, ang Panginoon ay willing na sila ay patawarin. Makita po natin. Those who come, he shall cause to take root in Jacob. Israel shall blossom and bud and fill the face of the world with fruit. Ang keyword po rito, mga kapatid, ay salitang bunga. Tandaan po natin, yung dating ubasan ng Panginoon, hindi sila nagbunga ayon sa inaasahan ng Diyos. Sapagkat sila nagbunga ng
ligaw na ubas, maasim. Hindi yung matamis na ubas na inaasahan ng Panginoon. Dito po sa Tagalog, sayin natin. Sa mga araw na darating ay mag-ugat ang Jacob. Ang Israel ay usbong at mamumulaklak at pupunuin nila ng bunga ang buong sanglibutan. So, yung pinag-uusapan rito, tutubo kanya. Pag sinabing mag-uugat, yun ay tutubo. At ito'y tutubo, hindi lamang tutubo, kundi ito'y mamumulaklak. At magbubunga ang ubasan ng Panginoon. So, ang Jacob ay mag-uugat kanya, at ang Israel ay mamumulaklak. So, sila po'y magkakaroon ng bunga. So, ito isang ubasan na hindi katulad ng dating ubasan na hindi nagbunga sa inaasahan ng Panginoon. Ito'y magbubunga. Basahin po natin, tingnan natin. Ito po ang bagong bayan ng Diyos. Ito isang spiritual na bansa na walang iba kundi church o kanyang kaharian. Dito po sa Mateo, chapter 21, verse 43. Nandito po yung mababasa natin dito, yung dating ubasan at yung bagong ubasan. Sabi rito, kaya sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ito'y tumutukoy sa physical na kaharian ng Israel at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito. Dahil yung bansang Israel, yung physical na Israel, ay hindi nagbunga sa inaasahan ng Panginoon. Sabi nga po doon sa chapter 5 ng Isaiah, sila nagbunga ng ligaw ng ubas. So, hindi siya inaasahan ng Panginoon. Pero dito'y magbubunga kanya. Sabi po rito, and fill the face of the world with fruit. Ano yun? Yan ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa Mateo chapter 28, verse 19 to 20 kanya, gawin yung alagad ng lahat ng mga bansa, na sila yung bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo kanya, at ituro nyo sa kanilang galapin ang lahat ng mga bagay na aking inuutos sa inyo kanya. So, ito po ay nagbunga sa buong sanglibutan dahil lang yung pangalan pong ebanghelyo sa buong sanglibutan. Sa Marcos 16, 15 hanggang 16, umayo kayo sa buong sanglibutan at yung pangalang ebanghelyo, ang sino ang sumasampalataya at ang bautismo ay niligtas, datapwat na hindi sumasampalataya, parusahan. So ito po yung interesante, ano po. Doon sa chapter 5, ginamit ng Panginoon ang larawan ng ubasan para ilarawan ng kanyang bayang Israel. Na alam po natin na ito ay isang bansang hindi naging tapat sa Diyos at hindi nagbunga ayon sa inaasahan ng Diyos. So ito po, frustrated ang Diyos doon sa bansang iyo. Kaya anong gagawin ko sa aking bayan? Ganyan. So ito'y kanyang sisirain. Yun ang sabi niya. Ito'y aking susunugin. Ganyan. Sa kabilang banda, itong bagong ubasan ng Panginoon na tumutukoy sa kanyang bagong bayan, na ito isang spiritual na kanyang bayan, na walang iba kundi iglesia at ang kaharian. Dito po sa Romans chapter 9, makikita rin po natin ang dalawang klaseng Israel. Sapagkat sinasabi ni Apostle Pablo sa Romans chapter 9, hindi lahat ng Israel ay Israel kanya. In other words, hindi lahat ng physical na Israel ay kabilang sa spiritual na Israel kanya. So dito yung dalawang Israel. Tingnan lang sa chapter 9 po. Romans pala. Naligaw po tayo. Romans chapter 9. Ito basahin po natin. Ang Israel ay isang bansang may advantage sapagkat nanggaling sa kanilang pangatipan, ipinagkatiwala sa salita ng Diyos kanya. Pero hindi lahat ng Israel kanya ay Israel. Sabihin, hindi lahat ng Israel ay naging kabilang sa bansang Israel. Dahil yung ibang taga-Israel ay hindi sila naligtas. Hindi po sila naging kabilang sa bansang Israel. Yun lang makikita natin. Dito po sa Romans chapter 9 verse 6. But it is not that the word of God has taken no effect. For they are not all Israel who are of Israel. Hindi sila kabilang sa spiritual na Israel, yung physical na Israel kanya. Bagamat itong bansa Israel na ito ay ang bansa ng Diyos noon, na pinagkatiwala ang kanyang salita, ang kautusan, at nasa kanila ang mga pangako kanya. Pero hindi sila naging kabilang sa bagong ubasan ng Diyos.
So, dito yung physical na Israel, yun ang dating ubasan ng Diyos, na maasim ang bunga, ligaw na bunga, ligaw na ubas. Ito ang bagong ubasan ng Panginoon. The Lord's new vineyard, na ito'y nagbubunga, hindi katulad ng dating kanyang ubasan kanya. Has he struck Israel as he struck those who struck him? Or has he been slain according to the slaughter of those who were slain by him? Ito po isang katanungan, ibig sabihin, sinaktan ba ng Diyos? Sinaktan ba ng Diyos ang Israel katumbas ng pananakit ng Diyos sa nanakit sa Israel kanya? Sinin po natin, lahat ng mga sinaktan ng Diyos na nanakit sa Israel ay lubusang inatulan ng Diyos. Ang dating mga Panginoong lungsod ng Babylon at Nineveh, sila naging alabok kanya, na hindi na tinitirahan. Ganun ba ang ginawa ng Diyos sa bansang Israel? Dito sa Tagalog. Kanya bang sinaktan siya na gaya ng pananakit niya sa mga nanakit sa kanila? O pinatay ba sila na gaya ng pagpatay sa mga pumatay sa kanila? So ito po makikita natin ito. Ito isang tanong na parang ini-imply na hindi giniba ng Diyos na lubusan ng kanyang bayan. Ito tumutok sa physical na Israel. Sapagkat hindi ito yung bagong basa. Ito yung nag-shift sa lumang Israel na pinarusyahan ng Diyos. Ang pagpaparusa ba ng Diyos ay katulad ng pagpaparusa ng Diyos sa nanakit sa kanyang bayang Israel? Ang sagot, hindi. Basahin po natin. Sa Ezekiel, chapter 16, verses 46 to verse 47. Your elder sister is Samaria, who dwells with her daughters to the north of you. And your younger sister, who dwells to the south of you, is Sodom and her daughters. South of you, actually Edom. Pero tinawag dito na Sodom. You did not walk in their ways, nor act according to their abominations. But as if that were too little, you became more corrupt than they in all your ways. Ito po isang magandang pananalita. Ano po? Sabi niya, hindi ka lumakad sa kanilang mga lakad o ikaw ay gumalaw sa kanilang mga karumal-dumal na ginawa. Pero actually, igit ang iyong ginawa sa kanila kanya. You became more corrupt than they in all your ways. Ng Judah ay lalo naging mas masama kaysa sa Samaria at saka sa Edom. Nilalang po ito na Sodom. Lalo ito, isulat wala lang Sodom. Bumagsak na po yun doon sa dagat. Hindi Sodom ang tinutukoy, issue Edom, sabagat yun ang nasa timugan ng bansang Israel kanya. Ang sagot po rito sa Isaiah chapter 1 verse 9. Unless the Lord of hosts had left to us a very small remnant, we would have become like Sodom. We would have been made like Gomorrah. Ano ba nangyari sa Sodom at Gomorrah? Sila nawala. So kung hindi nag-iwan ng Diyos kanya ng isang maliit na labi, maging katulad tayo ng Sodom at Gomorrah kanya. Sa Isaiah chapter 10 verse 21, the remnant will return, the remnant of Jacob, to the mighty God. For though your people of Israel be as the sand of the sea, a remnant of them will return. The destruction decreed shall overflow with righteousness. So mayroong labi na matitira. Ito ititira ng ating Panginoon. Dito po sa Jeremiah chapter 46 verse 28, ito yung paglalarawan ng pagpaparusa ng Diyos sa mga kalaban ng Israel kanya. Do not fear, Jacob, my servant, says the Lord, for I am with you. For I will make a complete end of all the nations to which I have driven you, but I will not make a complete end of you. I will rightly correct you, for I will not leave you wholly unpunished. Ibig sabihin, nung sila nagkasala, sila'y winasyon ng Diyos. Kaya sila'y pinarusahan. Pero hindi sila sinira katulad ng mga bansang sumakop sa bansang Israel na lubusang sinira ng Diyos. Di ba? Nung sabi niya. So, meron natirang labi ang Diyos sa bansang Israel. Bakit? Anong pagkakaiba ng mga bansang
ginamit ng Diyos laban sa kanyang bayan, na itong mga bansang ito ay lubos ang winasak ng Diyos. Bakit hindi winasak ang bansang Israel? Bakit may matitirang labi? Ang sagot ay hindi dahil sa kailang katwiran, ito'y dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham. Alam po, si Abraham ay isang napakatapat na sa Diyos. Alam ng Diyos yun. Siya'y napakatapat sa Diyos. Na sabi niya, tuturuan niya ang kanyang mga anak na lumakad sa daan ng Panginoon. Napakatapat ni Abraham sa Diyos. At makikita po natin, ang Diyos ay nangako kay Abraham. Ganyan. Siya'y nangako sa Abraham. Dito po sa Genesis chapter 18 verse 19, "For I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord, to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him." May pangako Diyos kay Abraham. Dito po sa 22 verse 18, pagkatapos na pinatunayan ni Abraham na hindi niya pagkakait-kait ang kanyang nag-iisang anak sa Diyos. Nung sabihin ng Diyos, hiyain mo yung bugtang anak na si Isaac, kanya, hindi niya pinagkait sa Diyos yun. Bagamat hindi pinaintulutan ng Diyos. Nasaktan ni Abraham si Isaac dahil ang Diyos ay sinusubukan lang niya ang katapatan ni Abraham. Dito po sa 22 verse 18, "In your seed, all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice." Dahil sa nakita niya Abraham ang kanyang katapatan. Sino yung binhingi? Nandito makikita niyo ang pagkakaisya ng buong panlaksulatan na hindi naunawaan ng ibang mga bumabasa sa Biblia. Dito po sa pagkaraan ng ilang libong taon, sa Galatians chapter 3 verse 16, sinabi ni Apostle Paul na kinasya ng Espiritu Santo na yung binhi na pinangakuan na galing kay Abraham ay ang ating Panginoon. Galatians chapter 3 verse 16, basahin po natin. Basta may pagdugtong lang natin itong dalang bahagi nito, maunawaan natin ang buong Biblia. Basahin natin. Sa 3:16 ng Galatians. "Now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say, and to seeds as of many, but as of one, and to your seed who is Christ." So yung pinangakuan kanya. Kaya si Kristo na ating Panginoon ay nanggaling dun sa labi na bumalik mula sa pagkalipin. Ang labi na yon, karamihan po ay galing sa lahi ni Juda, na kung saan nanggaling ang ating Panginoon ayon sa lahi. So yun makikita natin bakit hindi winasak ng Diyos ang bansang Israel sa kanilang pagkakasala laban sa Diyos, sapagkat meron siyang pangako kay Abraham na sa kanyang binhi kanya ay pagpapalain ng lahat ng kan sa lupa. Ang binhi na si Kristo. So makikita natin ang tali na kung saan pinagkakaisa ang buong Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis ay ang ating Panginoon. Sapagkat ang tema ng Biblia ay ang kaligtasan ng tao sa kanyang pagkakasala sa pamagitan ng ating Panginoon. Ngayon makikita natin yan dahilan bakit hindi winasak ng Diyos ang bansang Israel gaya ng pagkawasak niya sa ibang mga bayan kanya. In measure, by sending it away, you can tend it with it. Sabi niya. He removes it by his rough wind in the day of the east wind. Alam po ninyo, napakaganda magbasa ng mga propesiya. Sila ay gumagamit ng mga larawan. At sa pamamagitan ng pagkait ng mga larawan na ito, lalong nagiging maliwanag sa atin ang kahulugan. Basahin po natin sa Tagalog. Sa pamamagitan ng pagpapalaya, sa pamamagitan ng pagkabihag ay nakipagtunggali ka sa kanila, kanyang inalis siya ng kanyang malakas na ihip sa araw na hangin mula sa silangan kanya. Alam po nyo, sa atin, sa kasalukuyang mainit na panahon natin, ito yung nanggagaling din sa silangan, yung tinatang na the easterlies kanya. Pero itong hangin dito, makikita natin mamaya, ito yung isang kakaibang hangin. In measure kanya, ang kaparusahan, siyempre, ay katumbas kung anong ginawang kasalanan.
ang kaparusahan na ibinigay ng Diyos sa Israel ay siya po'y magiging alipin ng ibang bansa na walang iba kundi ang Babylon. Di ba? Kaya po sila'y pinarusahan. You contended with it. Contended. Sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 18, "Come, let us reason together." Gawa po ng Panginoon ng isang serious na effort sa kanyang bayang Israel na magsisi upang yung kanyang planong pagpaparusa sa kanila ay maiwasan. Subalit, hindi sila nagsisi. Kaya sila'y pinarusahan ng Diyos. Di ba? Yun ang makikita natin. Yung east wind, ito po ay isang larawan na pinakikita kung gaano katindi ang kaparusahan ng bansang Israel. Yung pong east wind na tinatawag na sirocco. Ito'y napakalakas. Very severe intensity, but only temporary. Bagamat ito'y napakalakas, pero ito'y pasamantala lang. Ipinakikita sa atin na yung kaparusahan na ibinigay ng Diyos sa bansang Israel ay pansamantala lang. Hindi upang siya wasakin yung bayan niya, hindi. Alam po ninyo, yung mga Hudyo, pagka dumarating ng hangin na yun, kinatatakutan nila dahil ito'y naninira. Pero ito'y sandali lang. Sabi, severe but only temporary. Kaya kukumpara po natin ito sa, alimbawa, sa Elam, na pinarusahan din po ng Diyos. Dito po sa Jeremiah, sa chapter 49, verse 36, mas matindi yung ginawa ng Diyos sa Elam. Sapagkat ang bansang Elam ay nagkawatak-watak. Isayin po natin sa Jeremiah chapter 49, verse 36. At dadaling ko sa Elam ang 4 na hangin mula sa 4 na sulok ng langit at ikakalat ko sila sa lahat ng mga hangin yun. Walang bansang hindi mararating ng mga itinaboy mula sa Elam. So tingnan nyo ang naging kaparusahan sa Elam ay permanente kanya. 4 na hangin sa 4 na sulok. So ang kanilang kaparusahan ay mas matindi kaysa sa kaparusahan ng Diyos na binigay sa bansang Israel na ito'y matinding kaparusahan pero sa pandaling panahon lang. 70 years inexact. Ano lang pagtunayan natin rito? Pagdating mo sa Apocalypse, mababasa rin natin yung hangin na yun, di ba? Actually, may pagkakataon pa ka na pinatigil mo na ng Diyos sa mga anghel yung 4 na hangin sa 4 na sulok ng mundo. Ang hangin ay larawan ng kahatulan ng Diyos. So, yung kahatulan na binigay sa kanyang bansa ay matindi, pero pansamantala lang. Hindi ito pasirain o wasakin ng kanyang bayan, kundi upang turuan lamang kanyang bayan laban po sa kailang kasalanan kanya. At ito mababasa natin sa susunod na talata. Therefore, by this, yung punishment, the iniquity of Jacob will be covered, and this is all the fruit of taking away his sin. When he makes all the stones of the altar like chokestones that are beaten to dust, wooden images and incense altars shall not stand. Question, ano ba yung kasalanan ni Jacob? So pag sinabing covered, therefore by this the iniquity of Jacob will be covered, will be forgiven. Ano bang kasalanan ni Jacob? Bakit siya pinarusahan ng Diyos? Idolatry. Nagkasala siya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ginawa nilang templo sa Jerusalem na templo ng mga Diyos-Diyosan. Kaya ito'y pinarusahan ng Diyos. Dahil doon sa kasalanan na yon, ganyan. Na ginawa ng Israel sa Diyos. Sila nagsumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi dito, when he makes all the stones of and this is all the fruit of taking away sin. Ganyan. Ano yon? Na hindi na sila sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Halimbawa po, sa Deuteronomy chapter 16, verse 21, basahin po natin, huwag ka magtatanim ng anumang puno tulad ng sagradong poste sa tabi ng dambana ng iyong gagawin para sa Panginoong Diyos. Ni huwag ka magtatayo ng mga haligi na kinapuputan ng Panginoong Diyos. Ito'y tumutukoy po sa mga templo ng mga Diyos-Diyosan. Ang isa sa mga Diyos-Diyosan ng lupain, ng Kanaan ay si Asherah. Ang plural po nito, Asherim. Ito po'y pinagbabawal ng Diyos. Sa mga tweed, yung Asherim o yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ay kinakailangan sirain. Completely destroyed. Ganyan. Dito po sa 26:14 ng Isaiah,
Sila'y patay, sila hindi mabubuhay, sila'y mga lilim, sila hindi babangon. Kaya yung dinalaw, tinasak sila at pinawi mo lahat ang alaala nila. So kailangan itong mga Diyos na ito ay masisira at hindi na babalik muli. In other words, sisirain ng Diyos sa pamamagitan ng kaparusahan na binigay sa kanyang bayan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos ng kailang pagkalipin at sila bumalik sa kanilang lupain, hindi na naging problema na basa ng Israel ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. So in other words, ang layunin po ng Diyos, kaya sila naging alipin sa Babylon for 70 years, ay naging matagumpay. Dahil hindi na sila sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga po, kung alam natin ito, at pupunta tayo sa Romans chapter 14, 1 Corinthians chapter 8, 1 Corinthians chapter 10, ito yung problema sa pagitan ng Hudyo Kristiyano at entil na Kristiyano. Bakit ang mga Hudyo Kristiyano hindi nila inaalala mga templo ng Diyos-Diyosan? Sapagkat hindi nila sinasamba mga Diyos-Diyosan. Kaya kung mayroong pagkain na ipinagbibili sa mga sa pamilihan, ito po yung naitanong ng isang tagapakinig po natin, pwede nilang kainin. Alam na, mga Hudyo, na yun ay, ang Diyos-Diyos na yun, walang anuman. Pero yung mga Gentiles, sila yung nabuhay sa kanilang, sa buong buhay sumasabot sa Diyos na yun. So sa kanilang kaisipan, alam ang bagay na may kaugnayan sa Diyos na yun, ay hindi nila ahawakan, hindi nila kakainin kahit yung mga pagkain na ibinilagay sa pamilyan. Ang kasalanan na sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10 ay kung upong Kristiyano sa templo ng Diyos-Diyosan, abang sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan at sila'y kumakain sapagkat sila'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero pagka pinagbili na sa pamilyan, hindi na pagsamba, yung pagkain na lang yun. Kaya pwede mong kainin. Pero alang-alang, kung may kapatid na hentil, sabi niya, yan ay iniyan sa Diyos-Diyosan, huwag mong kakainin. Alang-alang sa tao yung kanya. So yun po makikita natin, hindi na ito naging problema na basa Israel. Yet the fortified city will be desolate, the habitation forsaken and left like a wilderness. There the calf will feed, and there it will lie down and consume its branches. Kanya. Yung pinarusahan po ng Diyos ang Jerusalem, dahil ito po yung naging syudad ng idolatry, ito'y sinira ng Diyos. Sa pamagitan ng Babylon, ito'y nasira. Kaya pagdating po sa kanilang pagkalipin, ito'y muling itanayo ni Zerubbabel at ipinagpatuloy ni Nehemiah. Sapagkat ito'y lubusang nasira kanya. Dahil po ang Jerusalem po ay nadumihan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya ito'y dapat ay linisin kanya. Sa pamagitan ng apoy din, blast of justice and by the blast of burning. Kailangan sirain ng Diyos para sila'y magising sa kanilang kaisipan. So ito po, so naiiman ang Jerusalem, napunta sila sa pagkalipin, at ito po sinira sa pamagitan ng pagsunog. Pero dito po, makita natin, when its boughs are withered, they will be broken off. The women came and set them on fire, for it is a people of no understanding. Therefore, he who made them will not have mercy on them, and he who formed them will show them no favor. Kanya, yung branches. Pag nasunog kanya, ito ay susunugin ng mga babae. Sapagkat ang bayan niya ay walang pagkaunawa. Yun ang sinasabi sa Isaiah chapter 1. My people did not consider kanya. My people did not understand. Yung lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanila. Yung bansang Israel, hindi na kilalang Diyos. Kaya pagdating ng Panginoon sa bagong tipan, pinakilala niyang kanyang ama bilang tunay na Diyos. Sapagkat ang bansang Israel, kailanman ay hindi na nakilala ang Diyos. Ang tunay na kalikasan ng Diyos. Sa Hosea chapter 4 verse 6, sabi ng Diyos, my people are destroyed for lack of knowledge. Hindi lamang sa kawalan nilang kaalaman sa kautusan, kundi rin sa kawalang kaalaman nila sa Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos. Kahit sa panahon natin ngayon, may mga Kristiyanong ganun din. Hindi rin nila kilala ang Diyos. Kaya hindi sila nagiging tapat sa Diyos. Ito po sa Isaiah chapter 1 verse 3.
Nakilala ng baka ang kanyang Panginoon at ang asno ang sabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi nakakaunawa. Hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila kilala ang kanyang katwiran at kabanalan. Ang kanyang katwiran at kabanalan ay nangangailangan sa kanyang mga bayan ng pagsunod sa kanyang kalooban. At ang hindi pagsunod sa kanyang kalooban ay nangangahulugan ng kahatulan. Hindi rin nila naunawa na binigay ng Diyos ang kanyang buong pagmamahal at buong biyaya sa kanyang bayan. Ibinigay niya ang kanyang pinangakong lupain. Kaya sabi ni Joshua, ginawa ng Diyos at lahat ng ipinangako niya sa inyo kanya. Sapagkat binigay niya yung kahit yung pinangakong lupain sa kanila. At ginawa sila na kanyang sariling bayan, na higit sa lahat ng bayan, at ito'y banal na bansa. Dahil ang Diyos ay banal kanya. Doon nga po sa binasa natin ngayon, Exodus chapter 19 verses 5 to 6. Doon, bago po sila pumasok sa lupang ipinangako, sa Deuteronomy chapter 31 at hanggang chapter 32, ipinaliwalag yon sa detalyadong paraan. Ang general principle na kapag ang Israel ay susunod sa Diyos, ang biyaya ng Diyos ay nasa kanila. Subalit sila ay susumpahin ng Diyos kapag sila hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi nila kilalang Diyos. Doon po sa Hebreo, kaya sinubukan nilang Diyos sa ilangan niya. At naging matigas sa kailang puso sa Diyos. So hindi nila kilalang Diyos. Hindi nila naunawaan ang tunay na Diyos sa inyo. Sa verse 12, and it shall come to pass in that day that the Lord will thresh from the channel of the river to the brook of Egypt, Euphrates River, to the brook of Egypt, and you'll be gathered one by one, O children of Israel. Tandaan natin, ano yon? In that day. So ito po ay magiging clue sa atin kung ano yon. In that day. Kanya, in that day, ito yung pagdating ng ating Panginoon. The same time frame, 26 verse 1. Ito yung pagdating ng ating Panginoon. Doon po sa 1 Kings chapter 4 verse 21, ito po isang mahalagang talata na dapat nating huwag kalimutan. Sapagkat ang sabi ng mga premillennialist, yung lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay hindi pa natupad. So babalik ang Panginoon upang kanyang ibigay sa Israel lupain na yon. At siya mag-ahari sa loob ng 1,000 taon sa Jerusalem. Sa 1 Kings chapter 4 verse 3, so Solomon reigned over all kingdoms from the river to the land of the Philistines as far as the border of Egypt. They brought tribute and served Solomon all the days of his life. Ito pong boundary na ito ay naglalarawan ng buong sanglibutan na kung saan ang Diyos ay namamahala. So, ibig sabihin, ito gagawin ng Diyos. Sabi niya, titipunin niya isa-isa ang anak ng Israel. Ito'y maaaring mga kahulugan ng pagtipon ng Diyos mula sa Babylon patungo sa lupain ng Israel. Hindi yon. Yan ang mababasa lang sa Isaiah chapter 43. Pero ito'y in that day kanya. So ito'y pagdating ng ating Panginoon. Ito yung pag-iipon ng Diyos ng kanyang labi na walang iba kundi iglesia. Hindi po ang bansang Israel na physical Israel. Hindi. Ang iglesia. Sapagkat ang iglesia ay si labi rin. Ito'y labi ng mga labi. Ang naging tapat na mga alagad ng ating Panginoon mula sa physical Israel ay labi. Pero itong Israel na ito ay labi. So ito'y labi ng mga labi. The remnant of the remnant. Ito'y ipunin ng Diyos. Ito'y walang iba kundi kanyang bagong bayan, ang bansang Israel. It shall be in that day the great trumpet will be blown. They will come who are about to perish in the land of Assyria, and they who are outcast in the land of Egypt, and shall worship the Lord in the holy mount of Jerusalem. Ang Israel, ang Assyria ay kalaban ng Diyos. Ang Egypt ay kalaban ng Diyos. Pero din sinasabi niya sila sasamba sa Panginoon sa banal na bundok, sa Jerusalem. Malin po niyo, ang trumpet, ito po ay isang pagbabadya ng isang mahalagang bagay.
Doon po sa Old Testament, sa Numbers chapter 10, verse 7, saka verse 10, at a trumpet was used to call an assembly or to introduce a feast. Pag gustong tipunin ng mga ang bayan o simula po ng isang papistahan, ay mayroong trumpeta kanya. At din po sa araw ng taon-taong atonement o paghingi ng pag-aali para sa kasalanan sa Leviticus 25 verse 9, mayroon din trumpeta kanya na ginagamit. So makikita natin, hindi po ito ang Old Testament na pagsamba. Hindi po ito yung Old Testament kasi mayroong mga hentil doon, di ba? Sabi, doon yung mga tao na nasa lupay ng Assyria at yung mga they were outcast in the land of Egypt kanya. Sila isasamba sa Panginoon sa bundok ng Israel. Sa Mount Zion kanya, ito ang pagsamba sa bagong tipan sa iglesia ng ating Panginoon. In that day kanya. So ang ating rito, ang ating clue, in that day kanya. Sa pagdating ng ating Panginoon kanya. Sa kanyang bagong Israel. Kahit ang mga kaaway ng Diyos, kahit sa Assyria at yung sa Egypt, sila isasamba sa kanyang bundok. Dito sa Hebrews chapter 12, 22 hanggang 24, ito na po ang katapusan ng ating paksa, pero basahin po natin ang Hebrews chapter 12, 22 to 24, basahin po natin. At subalit kayo lumapit sa bundok ng Sion, sa lungsod ng bayad ng Diyos na buhay, sa makalangit na Jerusalem, at sa mga hindi mabilang na mga anghel sa isang masayang pagtitipon. So, katulad po sa Old Testament, a trumpet is to introduce a feast. Kanya. At sa kapulungan ng mga pangalan na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu na mamatwid na pinagisakdal kanya. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong iwinisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo na sa bundok yun, sa bundok ng Sion, ganyan. Ang iglesia ng ating Panginoon. So ito po ang ating paksa. Ano po? So itong bagong basa. Ang bagong basa na ito ay tumutukoy sa iglesia ng ating Panginoon. So mas maraming salamat po. Ano po? Kennedy Pili Gambol. Good evening po. John Bautista present. Arceli Baloyot, watching. Alam po nyo, ito po kay best friend ng aking misis. Dito po ako nagpaparehistro ngayon. Hindi na siya nag-rehistro ngayon. Nahanap ako ng iba. Sa July po, ay rehistro na naman eh. Jimmy Lacambra, good PM po. Rachel Goto, good evening, brethren. Rafael Ortiz, present. Arnold Asilo, gandang gabi po, brother. Sa lahat na nakikinig, present po. Grace Tagaygay, magandang gabi po, brad, at sa lahat ng tagapakinig, ganyan. Wala na pong iba. Si Brother Kennedy Pili Gambol, the Israelites are being punished time and again because of their sins. They are taking advantage from the kindness and grace of God that no matter how great their sins, they continue being stubborn. Though they are aware of this, modern Israel today where they continue suffering the brunt of Old Testament, Old Israel's disobedience. Actually, kailangan natin unawain na yung Israel ngayon ay hindi na Israel sa Biblia. Noong AD 70, sinira na ng Diyos yung bansang iyon. Nasunog po ang templo sa Jerusalem, ando doon yung lahat ng kailang saling lahi. Yung saling lahi na yon ang nagpapatunay kung ikaw ay sang lipi ka galing. Galing sa lahi ni Asher, ni Gad, Naphtali, Manasseh, Ephraim. So mapatunayan mo na ikay kabilang sa bansang Israel. Pero ito'y nasulong sa templo sa Jerusalem nang si General Titus na anak ni Vespasian ay sinakop nila ang Jerusalem, sinira nila yung templo. So, nung nasira ang templo sa Jerusalem, ang mga Hudyo ay nagsipangalat at wala lang bansang Israel. Ang bansang Israel ngayon ay ito po yung likha ng effort ng primarily ng Great Britain at later on tulong ng United States na ibalik ang tinatawag ng mga Hudyo sa kanilang lupain. So itong Israel ngayon ay isang political na bansa na hindi ito ang bansang Israel sa Biblia. Ito'y magkaiba. So yung bansang Israel sa Biblia, wala na yun. As far as God is concerned, wala na yun. Kaya nga po ang
ang lupain ng Israel, iba nakatira doon. After 70 AD, iba na yung tumira doon. Ang tumira doon ay mga Arabo na tinatawag Palestine o Palestino. Lahat po ng mga tao sa Middle East, Syrians, Lebanese, Palestinians, Saudi Arabians, Iraqi, Egyptians, lahat na may na Arabo. They are all Arabs. Ang isa lang salita na mga yan, Arabic. So, isang Israel lang po na ang kakaiba sapagkat hindi sila Arabo kanya. Pero actually, ang bansang Israel, halo-halo yon. Merong Arabo doon. Actually, ang itsura po yun, mga Europeans. Ang mga Israelites ay Asians. Katulad ang mukha nila ng mga Arabo sa panahon natin ngayon. So, yung pong bansang Israel ay matigas talagang ulo niyan. Yan ang pag-aasa Old Testament, matigas ang ulo. Kaya pinagtiyaga ng Diyos ang bansang Israel ay sapagkat ang pangako ng Diyos kay Abraham. So natupad ng Diyos ang pangako niya kay Abraham sapagkat ang ating Panginoon, ang kanyang binhi ay dumating na at namatay sa krus, naligtas tayo at nabiyayaan ang lahat ng kansalupa sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nireject na ng Diyos ang bayang Israel. So yung Israel ngayon, tsaka Israel sa Biblia, they are two different animals, kaya nga nila. The modern Israel is not the Israel of the Bible. Magkaiba po yan. Wala nang blessing ang Diyos sa bansang yan. Ang may blessing dyan ay United States, kaya di matalo-talo ng mga Arabo sapagkat sinusuportan siya hindi ng Diyos, kundi ng United States of America. Elizabeth Mata, yung dingding po, brad. Alam po niyo yung mga mata, maailonggo yan eh. Yung po naligtas doon bumagsak ang helicopter man o yung aeroplano ni Ramon Magsaysay, yung Mount Pinatubo. Ang isa sa mga naligtas doon ay isang reporter na ang pinili Mata. Ayun po yung mga Ilonggo. Hindi ko lang alam kung lahat ng Mata po ay Ilonggo. Wala na po ata ang tanong. Maraming salamat, Brother Kennedy Pinigambol. Wala na po. Alam ko kasi alas 9 ng gabi, alas 8 ng gabi. Pero alam po nyo, itong pinakamagandang panahon ng pag-aaral, maliban lang kung siyempre ang tagtatrabaho at pauwi at pagod ka pa, maaaring wala ka ng panahon na makinig. Pero advantage po ng mga Facebook Live nito, lahat po ito'y nakasave sa aking account. Inisip ko po at pagka nagkaroon ng panahon, ililipat ko sa YouTube. Naturuan na po ko ng isang kapatid paano igagawing ilipat sa YouTube. Para naman kahit anong oras, anong araw, pwedeng balik-balikan. Wala na po tayong tanong. So, tayo po ay mag-aanang awit.
ng Panginoon. Katulad po ng panalangin niya sa alamanan sa kanyang Ama. Yun po isang magandang awit na kinakailangan po tayong manalangin sa Diyos sapagkat tayo kanyang mga anak. So tayo po ay manalangin. Amang banal, kayo po ay nagpapasalamat sa magandang balita na aming nalaman sa pinag-aralan po ng ngayong gabi na kami ang iyong ubasan. Ang iglesia na itinatag ng aming Panginoon. Alam po namin nandito sa iyong ubasan ang iyong pagkakalinga at ang iyong pagbabantay sa amin. Alam po namin ito sa pamagitan ng iyong mga salita at sa pamagitan ng aming pananampalataya. Sana po kayo magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Ama, habang kami po ay lalong nag-aaral sa iyong mga salita. Lalo ka namin nakikilala o sino at anong klaseng Diyos ikaw, Ama. Ikaw ay Diyos ng pagmahal, ikaw ay Diyos ng pagtiis, Diyos na matuwid, nagpaparusa sa mga nagkakasala. Pero Diyos ng pagmahal na nagbibigay ng biyaya sa lahat ng mga taong sumusunod sa inyo, Ama. Sa lahat ng mga taong gumagawa ng katwiran sa mga bansa ay katanggap-tanggap sa inyo. Tawarin niyo kami, Ama, sa aming mga pagkakamali at pagkakasala. Itulot mo na huwag kaming mamuhay sa pagkakasala, ngunit mamuhay kami sa kabanalan ayon sa inyong kalooban. Ito po ay aming dinadalangin at pinagpapasalamat sa pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Magandang gabi. Napakagandang magpahinga sa gabi pagkatapos magkaroon po tayo ng pag-aaral sa kanyang salita. Bukas po, pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral po sa Isaiah chapter 28. Naway pagpalain tayo ng Diyos. Mag-ingat po tayo. Stay safe.